At sa pagpapatuloy ng ating recap, habang hinaharap ni Jinwoo ang kinamumuhian na insekto na iyon at ilalagay niya ito sa kanyang nararapat na lugar, kaya't malamang makakatikim na naman ito ng hagupit ng lakas ng ating bida. Ang ating cameraman ay walang kaalam-alam at syempre, lalo na ang mga mangangaso at doon si Igress ay dumating na agad at naglabas ng malaking espada laban sa mga lintik na mga langgam habang si Iron ay abala sa pagguho. Si Tusk ay naghiwa-hiwalay ng insekto at ang tunay na boss ng dungeon na ito ay sa wakas dumating. Ang buong grupo ay naguluhan at ang lalaking may 4 na mata ay nagtanong kung ano ang ginagawa ni Jinwoo doon, hindi pa nila napagtanto na siya pala ang general ng makapangyarihang hukbong ito at sa lungsod, si Ryo at si Song ay nagtataka kung bakit biglang naputol ang transmission habang ang presidente at ang inspector ay nag-aalala, nais malaman kung ano ang nangyari sa mga mangangaso. Sa gusali ng transmission ay nawalan sila ng lahat ng mga manunood dahil kinailangan nilang putulin ang mga live para hindi maipakita ang pagka-massacre ng mga mangangaso, kaya ang pinuno ay nakipag-ugnayan sa cameraman ngunit nawalan ito ng signal. Si Jinwoo ay inutusan niya si Iron na manginis sa mga langgam at lahat sila ay nakatutok sa kanya kaya't siya at si Igress ay sinamantala ito para sa isang malinis na paglilinis sa mga kaaway. Gumamit si Iron ng kalasag upang ipagtanggol ang mga mangangaso na lubos na nawawala at hindi maunawaan ang nangyayari. Si Beck ay nagtanong ng 1,000,000 mga katanungan ngunit sinabi ni Jinho na ipapaliwanag niya ito mamaya at inutusan ang lahat na uminom ng mga potion para gumaling. Hindi makapaniwala si Donut na ang maliit na syrup na iyon ay mapapagaling siya, subalit inutusan siya nito na uminom na at tumahimik kaya't nawala ang kanyang mga sugat na parang pinagaling ng isang healer. Subalit si Cha ay nasa isang kritikal na estado kaya't hindi gumana ang mga potion sa kanya, kaya si Jinwoo ay inutusan niya silang tumakas kasama siya dahil lilinisin niya ang daan, kaso dumating ang 1,000,000 mga langgam at lalo pang lumala ang sitwasyon sa samahan. Ang presidente ay nagtanong kung ano ang nangyayari ngunit walang nakakaalam dahil ang itim na langgam na iyon ay humadlang sa komunikasyon sa lahat sa isla, kasama na ang mga Hapones kaya't ipinatawag ng presidente ang buong medical rescue team para umaksyon. Siya ay labis na nainis dahil sa kanyang edad ay hindi na siya makakalahok para tumulong at nagsimula siyang manalangin na sana ay ligtas sila. Si Gina ay pinalo ang TV at iniisip na ito'y may sira subalit sinabihan siya ng kanyang ina na hindi ito makakatulong. Si Gina naman ay sinubukan na manood sa kanyang cellphone para makita kung gumagana ito. Sa barko ng mga Hapones ay ibinunyag ng kapitan na nawalan siya ng kontak kay Goto dahil lumitaw ang isang matinding kalaban at si Goto ay nadagdag sa koleksyon ng mga ulo ni Bero, at syempre, hindi natuwa ang pinuno ng mga Hapones dito at tinawag niyang walang silbi si Goto. Siya ay nagalit nang malaman na nawala ang kanilang 10 pinakamataas na ranggo na mangangaso kaso nang marinig niya na ang halimaw na pumatay kay Goto ay bumalik sa area. Naging masaya siya ulit at sinasabing walang Koreano ang makakaligtas kaya magpapatuloy silang maging pinakamalakas at agad niyang ipinag-utos na iligtas ang natitirang mga mangangaso. Ang kanyang pangarap ay makita ang mga hunter na iyon na mawalan ng ulo sa loob ng pugad. Ang mga general ng elite ay nagdiriwang ngunit ang mga karaniwang sundalo ay binubugbog ng mga langgam. Si Jinwoo ay gustong madagdagan ang bilang ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagkuha ng mga anino ng mga langgam kaso maraming tao ang nakatingin. Subalit huli na para magtago ng anumang bagay kaya't pinayuhan niya ang mga mangangaso na magiging mas agresibo siya sa pagbubukas ng daan at inutusan silang sumunod kay Tusk at hiniling na panatilihing lihim ang kanilang malapit nang makita, ngunit nang siya ay magsimulang mag-extract ng mga anino at lahat ng mga langgam ay umurong, yumukod at nagbukas ng daan para sa hari dahil bumalik siya matapos niyang mapahiya ang kasumpa-sumpa. Mula kay Goto hanggang sa mga Shadow Soldiers ang lahat ay naging alerto dahil sa aura ng halimaw na iyon at ang baliw ay naglabas ng sigaw ng galit, sinasabing ang hari ay wala doon sa labas kaya tinanong niya kung ang tunay na hari ay narito. Napagtanto ni Jinwoo na dahil sa tao na ito ay hindi na niya maramdaman ang anino na kanyang inilagay kay Goto at naging desperado ang mga mangangaso nang siya ay lumakad pasulong, ngunit sila ay napanganga at hindi alam kung alin ang mas nakakatakot kung si Jinwoo ba o si Bero. Binanggit niyang matagal na niya itong hinihintay na pagkikita at sa wakas naganap na, ang itim na langgam ay nagtanong kung siya ba ang hari ng mga tao at siya ay tumawa sa mukha nito na nagsasabing ito ay isa lamang nagsasalita na insekto. Sinabi ng insekto na mayroon itong malakas na aura at bumato ng bakal na halos magpalipad sa mga mangangaso palayo,
ngunit si Jinwoo ay hindi gumalaw sa kanyang pwesto at sinabing ang insekto ay hindi hihigit sa isang mabahong insekto. Binanggit ni Choi na kahit siya ay hindi makatapat para sa monster na iyon at matapos ang maraming pagpupumilit, ang signal ng kamera ay sa wakas ay bumalik. Ipinag-utos ng pinuno na ibalik ang programa sa ere kaso tinanong ng kanyang assistant kung siya ay baliw dahil kung sila ay magbabalik ngayon, ito ay magiging walang anumang delay at hindi nila mapuputol kung may mangyaring sakuna, kaso ang pinuno ay hindi nagpapigil at sinabing ito ay mas mabuti kaysa mawala ang buong audience. Sinabi nila na ang kapalaran ng buong sangkatauhan ay nakasalalay sa batang iyon na si Jinwoo, at lahat ng nakatrabaho ni Jinho ay hindi makapaniwala at ang kanyang kapatid na babae ay mas nalito dahil 3 minuto ang nakalipas sinabi niyang dadaan lang siya sa tindahan ngunit ngayon, ang lalaki ay biglang naglakbay hanggang sa kailaliman ng impyerno sa isang kisap mata. Ang presidente ay halos masira ang upuan sa tuwa dahil nagtagumpay si Jinwoo, ngunit si Jincho ay naguluhan na nagtatanong kung paano siya nakarating sa isla ngunit ito ay hindi na mahalaga ngayon at lahat ay nakasalalay sa kanya. Binigyan siya ni Bero ng malakas na suntok sa kanan at tinanong ni Choi kung paano ang isang mage na siya ay nakalapit ng ganoon. Agad tinawag ng malaking langgam si Jinwoo na mahina at sinabing hindi siya ang kanilang hari, ngunit nagulat ito nang makita na hindi man lang gumalaw si Jinwoo kaya't ginamit niya ang Touch of the Dominator para ikulong si Bero at ibaon siya sa lupa gamit ang lahat ng lakas, sumuntok ng meteor punch na mabuti na lang at naiwasan ng kaaway. Tinanong ni Don kay Beck kung talaga bang mage type si Jinwoo pero wala sa kanila ang nakakaintindi ng nangyayari. Bumalik ang insekto na may malakas na panghampas na parang Thor, ngunit naipagtanggol ito ni Jinho at sumubok ng isa pang hampas. Ang laban ay napakatindi na halos hindi makatayo ang cameraman na si Mero Rank, at ang dalawa ay nagpalitan ng suntok ng 5 minuto na parang walang personalan hanggang sa tinamaan ni Jinwoo ng malakas na suntok sa tiyan na nagpadala kay Bero na lumipad ng 10 kilometro ang layo, at nagtanong ang halimaw kung sino ba talaga ang taong ito. Muli itong sumugod ngunit hinarap ito ni Jinwoo para ihinto ang hampas, yumukod at tumama ng isang malakas na suntok sa gitna ng mukha ng baliw na hindi nakayanan at nagbuga ng mas maraming dugo sa ilong kaysa sa dugo kapag nakakita ng babae na nakapanty. Ngunit si Bero ay hindi rin nagbiro at sa isang simpleng gasgas ay kumalat ang isang malakas na lason sa katawan ni Jinwoo at sinabi na sa mga malalakas na toxin sa katawan niya ay hindi na siya makakagalaw. Kaya ito na ang katapusan ng taong ito kaso sa huling segundo ay nakayanan ni Jinwoo na hawakan ang kamay ni Bero at gumanti ng isang suntok na napakalakas, na binasag ang matibay na balat at hinagis siya sa pader. Ang lalaking may 4 na mata ay hindi makapaniwala dahil hindi siya dapat makakagalaw dahil sa lason, kaso sa puntong ito ng labanan at hindi na nagulat si Tigre sa anuman at iginiit ni Jinwoo na kung ganito pala ang huling barahan ng insekto na ito at sa loob lang ng ilang segundo, na-detoxify ng kanyang sistema ang buong katawan niya at sinabi na kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon kung hindi ay hindi makakaligtas si Chao o hindi na siya makakasipa para durugan ang kaaway. Subalit sa pagkakataong ito ay nakaiwas siya at dahil wala nang gumagana laban sa tao na ito, kinailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang baraha at ang kanyang kalansay ay nagsimulang mag-evolve at ang halimaw ay naging 5,000 beses na mas nakamamatay kaysa dati. Agad na tinawag ni Jinwoo ang kanyang mga dagger ng Demonic Monarch na nagdudulot ng elektrisidad, ngunit nang subukan niyang umatake at madali siyang nahinto kaya't muli silang nagpalitan ng mga suntok ng tapatan, at may naganap pa na isang ipon sa larong ito kaso walang sumuko at kung sino man ang kumurap ay mawawalan ng ulo. Tinawag ni Bero ang maraming ice stakes na tila ninakaw niya mula sa Hapones na ranggo na ngayon ay alaala na lang at nagulat si Bero sa bilis ni Jinwoo. Hindi lamang ito katulad ng kanya kundi ito ay lalong bumibilis kaya't nagbanggaan sila sa isang bilis na sobrang insane na imposibleng sundan, kahit ilagay pa sa slow motion. Hindi makasabay ang mga mangangaso dahil ang laban na ito ay mula sa ibang mundo na hindi kailanman pinangarap ng sino man na maaaring mangyari. Nagawang wasakin ni Jinwoo ang depensa ni Bero at sunod-sunod na suntok sa tiyan ang ibinigay, hinawakan ang kanyang mga dagger at umatake ng walang tigil sa malaking langgam na parang baliw. Subalit hindi rin ito nagpapahuli dahil inilubog niya ang kanyang kalaban sa lupa at handa na sana siyang ipasok ang kanyang mga kuko sa mga mata nito, ngunit sa huling segundo at ang kanyang fatal strike skill ay umunlad sa panghuling anyo na ang mutilation at ang bata ay gumawa ng pikadilyo sa langgam, hinati ang kahindek-hindek na ito sa mga piraso sa isang bilis na kahit si Bero ay hindi nakasunod.
Sinubukan niyang magpagaling at naglagay ng ice barrier para tumakas ngunit syempre, hindi ito pinalampas ni Jinwoo at hinabol siya na may dugo sa mata at ito ay walang duda. Ang sitwasyon na ito ang unang pagkakataon na naramdaman ng makapangyarihang itim na langgam ang bagay na tinatawag ng lahat na takot. Matapos tumanggap ng suntok sa tiyan at mahiwa-hiwalay sa maraming piraso, ito'y naging parang isang manika na walang mga braso at ang duwag ay napilitang humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang buong hukbo ng mga langgam para tulungan siya. Subalit malinaw na hindi lang siya ang mayroong makapangyarihang hukbo ng mga sundalo kaya't dumating na ang mga Shadow Generals, pinagwawalis ang mga walang kwentang munting langgam at pati na rin si Kaisel para tapusin ang lahi nila. Ang mga nakatataas na orcs ay nagwawasak ng lahat at si Tusk ay nagpaulan ng isang bola na apoy na napakatindi na gumawa pa ng butas sa bundok. Ang malaking langgam ay labis na naguluhan at sinasabing hindi ito makatwiran dahil siya dapat ang pinakamalakas sa mundo at ang tanging naiisip niya ay tumakas matapos makita ang tunay na hari ng mundong ito sa kanyang harapan. Muling nag-regenerate ng kanyang mga pakpak at braso at sinubukan na tumakas subalit syempre, si Jinwoo ay madaling nahuli ang hangal na iyon ng walang kahirap-hirap, iniwan siyang nakaluhod sa harap ng hari at ang kawawang biktima ay iniisip lang ang tumakas na may buntot sa pagitan ng mga hita, pero ginamit ni Jinwoo ang mutilation muli at ngayong beses ito na ang katapusan. Tumaas siya ng ilang levels dahil sa pagkatalo sa isang napakalakas na kaaway at nagsimulang umurong ang lahat ng langgam. Hindi makapaniwala ang mga mangangaso na talagang nanalo sila ngunit siya ay nagmadali dahil si Cha ay lalong humihina. Pinagsabihan sila na lumabas na roon dahil may naghihintay na helicopter para dalhin siya sa ospital, ngunit sinabi ni Jinwoo na hindi niya kakayanin ang ganoong katagal kaya't sinubukan niyang gamitin ang parehong elixir ng buhay na ginamit niya para pagalingin ang hindi nagamot na sakit ng kanyang ina. Ito na ang huling pag-asa nila pero kahit iyon ay hindi kayang pagalingin si Cha, nalubos siyang na-frustrate dahil wala siyang magawa hanggang sa maalala niya ang isang lalaki.